Tawaging Buwang at Marites sa pagdinig, nagsampa ng reklamo sa Ethics Committee si Senator Nancy Binay laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Buwelta ni Cayetano, hindi siya nagsisisi sa mga sinabi niya kay Binay. Nasa frontline ng balitang niya, si Mean Los Baños. Sa opisina ng Ethics Committee sa Senado dumiretso kaninang umaga si Senator Nancy Binay. Naghain siya ng reklamo laban sa kapwa senador. Hindi niyo napansin? Inilawan talaga yung sa part na yun, no? Alam mo kung anong tawag dyan? Masking ang tawag dyan. Minamask. Tapos yung brightness, pinalaksan mo. Masama na ugali ng frontline, no? Nanadya pa talaga eh. Senado dumiretso kaninang umaga si Senator Nancy Binay. Naghain siya ng reklamo. No? Dinagdagan niya eh. Laban sa kapwa senador na si Alan Peter Cayetano. Pangiinsulto, pamamahiya, pangungutya, paninirang puri at pag-abuso sa posisyon bilang chairman ng Senate Accounts Committee. Kanina kapag galit na galit eh. Ilan ito sa mga... Ang lupit din ito, no? Ang lupit din ito ni Binay, no? Kapal ang mukha. Bakit? Siya yung pumasok dun eh. Committee ni Cayetano yan eh. Hindi nga siya dapat, di ba? Ano ang tawag mo pagka-committee? Ha? Di ba, Mr. Chairman, magsasalta ka? Ganun eh. Siya nga wala. Pasok lang siya ng pasok eh. Mas ikaw pa mag-alakas ng loob na biglang mag-ano dyan, mag-file pa sa Ethics Committee. Ang kapal din ang mukha mo, ma'am. Hindi. Ano ba yan? Kapal dahil sa, grabe. Hindi ako napanood ko kasi ito eh. Napanood ko yung buo na to eh. Di ayos sila, di ba? Si Cayetano, tsaka yung DPWH, nag-uusap, ganyan-ganyan, iniimbestigahan. Ayos. Biglang pasok to eh. Tapos biglang nagdadaldal nang hindi man lang, Mr. Chair. Walang ganun eh. Dire-diretso. Ang kapal na mukha. Saan ka nakabili niya sa Makati? Makabili nga. Minsan kasi mahiyain ako eh. Hindi, totoo lang. Minsan talaga mahiyain ako. Gusto kong bumili niyan. Kapal na mukha. Meron siguro niya sa Makati. Ang kakapal na mukha ninyo eh. Hindi, eto na lang. Ito walang biro ito. Diba sila nga magkapatid yung mayor ngayon. Si pangalan ng mayor ngayon tsaka yung kapatid niyang lalaki. Nag-away nga sa loob ng simbahan eh. Ganun kakapal ang mukha ng mga yan. Hindi, isipin nyo na mabuti yun. Nag-away sa loob ng simbahan. Habang sila ay nangangampanya. Kapal ng mukha. Nagsisigawan sa loob ng simbahan. Ganyan kayo mga Binay. Kaya nga tinatanong ko sa iyo ngayon, Binay. Nancy Binay. Saan kayo nakakabili ng kapal na mukha sa Makati? Bakit ang kakapal na mga mukha ninyo dyan? Saan kayo nakabili? Makabili nga ako. Kasi minsan mahiyain ako eh. Lalo na pagka mahiyain talaga ako. Walang biro. Mamaya may upload akong video. Tingnan nyo kung gaano ako kahiyain. Napahiya ako. Ito, mamaya may upload akong video. Napahiya talaga ako. Pareklamo ng senadora na nag-ugat sa sagutan nila ni Cayetano sa pagdinig ng Accounts Committee noong nakaraang linggo, kaugnay sa 23 billion pesos umanong budget sa tinatayong bagong Senate building sa Taguig. Sa hearing na yan, tinawag na buang o baliw ni Cayetano si Binay. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to, Senado to ng Pilipinas. Tingnan mo, ganyan kabastos. Mana kay Trillanes. Talaga, di ba? Ang bastos. Hindi pa tapos Hindi man lang siya nag-excuse. Hindi pa tapos. Biglang tumayo, nag-walk out. Trillanes the second ka. O, di ba? Ganyan na ganyan si Trillanes nung panahon ni Enrile. May walk out ko, no? Chismosa ang senadora. Basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya sa ako sasabihin ko sa iyo, Antonio ang pangalan mo, hindi Marites Trillanes. Trillanes!
Antonio ang pangalan mo, hindi Marites. Filing ng ethics complaint kanina, isinama ng senadora ang mga banat na yan ni Cayetano. Gate ni Binay, paninirang puri o slander ang ginawa sa kanya ni Cayetano. Lalo't sinabi... Sabi nito isa also Rapi Tulfo the walkout king. Oo, pero alam mo, kahit papaano, nagpapaalam si Rapi Tulfo. Nakita ko yung walkout niya noon yung, saan ba ito? Meron siya nagpaalam muna siya. Nagsabi siya, di ba, kay Bato. Parang sinabihan niya. Hindi, I mean, hindi ko pinagtatanggol dito si Tulfo. Baka mamaya, ayun na naman yung mga galit na naman kay Tulfo. Kasi ganyan ng, medyo iba, extreme Tulfonatics. Yung iba naman, extreme anti-Tulfo. Pag may sinabi ka na kaagad, Tulfonatics ka! Pag may sinabi ka, anti-Tulfo ka! Yung parang mga gustong manakit. Hindi, totoo naman, in fairness, yung kay Tulfo naman, nung siya nag-walk out, nagpaalam muna siya. Nagsabi siya. Hindi siya katulad ni Mike Abe, at saka ni Trillanes, at saka ni Binay. Kita mo yung hindi, yan ang mga ugali ng mga bastos, di ba? Mga ugali ng bastos, ganyan yung nag-walk out, yan, ugali. Diba katulad niya ni Mike Abe, ni Binay, ni Trillanes, ganyan, di ba? Kawawa naman, raw ang mga malisyosong pahayag sa harap ng mga senador at maging ng publiko dahil nasa gitna sila ng public hearing. Para kay Binay, malinaw na pambabastos at pangmamaliit sa kanya ang mga sinabi ni Cayetano. Kasi hindi ko talaga narinig yung tinawag niya akong buang nung nag-send na lang sila ng mga videos. Hindi mo na kailangan tawagin kang buang no? Itsura pa. Hindi na kailangan. Alam mo na yun. Doon ka na lang nalaman na nung nakaalis pala ako, marami pa siyang mga sinabing masasakit. Banat naman ni Cayetano, wag daw sanang ilihis ni Binay ang issue. Ito yung picture. Sabi ko, first time ko nakakita, siya nag-file pero siya mukhang guilty, di ba? Grabe. Grabe mang insult. Kaya alam mo, hirap kalaban din to si Cayetano pagdating sa bardagulan, no? Pagdating sa banatan. Talaga yung pinakita pa, sino ba mukhang Ito, nakakahiya na. Bagamat hindi rin daw natuwa si Cayetano sa sagutan nila sa hearing, hindi raw siya nagsisisi na tawaging Marites si Binay. We started this investigation, this review, na wala tayong sinasabing may anomalya, wala tayong sinasabing may irregularity. Alam mo, eto yan yung isang bagay na nakakapagtaka. Kasi, tandaan ninyo, wala namang sinasabing ninakaw. Ang una kasi nagsalita niya, tandaan ninyo si Chis Escudero Siya ang unang humarap sa media at sinabi niyang, itigil muna, pag-aaralan muna natin, aalamin natin kung bakit ganito lumobo yung gastusin sa Senate hearing, sa Senate building, di ba? Sabi ni Chis Escudero. Tapos, si Binay, mayat maya, nakahanap sa media. Para bagang parang inuunahan niya na lahat. Tapos, eto, tinatanong. Dun sa hearing na yan, wala pang pinopoint out na there is corruption. Walang ganun. Tinatanong lang, bakit nagmahal ng ganito kalaki? Ba't lumobo? Walang sinasabing, wala ka nga maririnig na may corruption, may anomalya dito. Walang ganun. Pero si Binay, putak ng putak. Inunahan niya na. Kasi truth naman yung sinasabi ni Chis Escudero Yung balita na sino ba yung kumpanya, sino ba yung construction na gumawa niyan? Walang iba kung hindi yung construction doon sa Makati na nasangkot na sa anomalya. Di umano. Tapos, eto ginagamit pa natin. Mantakin mo, ang nakaalam nung hiniring yan Senado, nakaalam yan na ito ay merong anomalya doon sa Makati. Tapos mantakin mo, yun pa ang kukunin ninyo para pagawa yan.
Although, wala pa sinasabi kung sino yung may kagagawan, biglang pumiyok na kagad. Naalala niyo yung, eto, kwento lang to ha. Naalala niyo yung umutot sa elevator? Alam niyo yung umutot sa elevator? Ha? Kung sino ang unang gumanon sa elevator, siya yun. Tandaan niyo yan. Okay? Kasi nga, tandaan ninyo, minsan ganyan ang ugali ng tao, defensive. Ha? Hindi pa naaamoy ng iba, naamoy mo na. Kasi ikaw ang pinakamalapit sa utot mo eh. Tandaan niyo yan ha, huwag niyong kakalimutan yan. Bakit ikaw unang nagre-react? Ikaw ang pinakamalapit eh. Oh, usually, yung mga tao, medyo, kasi minsan, di ba, yung utot natin, pinipigilan pa rin natin eh. Parang, medyo, ayaw mong tumunog eh. Kaya ang pag-release nung hangin, unti-unti, di ba? Baka mamaya pumutok eh. Ay, sakit, ganun eh. May kasama pa. Ay, inuunti-unti mo eh. Itsura ng puwet mo nung gumaganong ga. Pero ikaw, naamoy mo na kagad. Bakit? Ikaw yung unang gumanon, di ba? O, di ba? Bakit? Kasi katabi mo yung puwet mo. Kaya nauuna ka kasi guilty ka na ikaw yon. Hindi mo alam, wala namang sa katabi mong nagre-react pa. Tama, mali. Kasi nga hindi pa nila naamoy, nandun pa sa bahagi mo eh. Yung utot naman, pag sumingaw naman yan, pataas yung singaw niyan, hindi naman patabi. Hindi naman pa ganun ang utot niya eh. Nakakita ka ng utot na pag gano'n ng bato, di ba? Usually dito lang yan eh. Dito lang sa kailalim-liman ng puwet mo. Tapos gaganon lang sa katawan mo yun, papasok pa sa damit mo. Tapos bigla ka nagre-react. Kasi nga, guilty ka. Yan ang tinatawag na prinsipyo sa Criminology Utot 101. Yan ang prinsipyo ng Criminology Utot 101. Ang unang pumiyok, siya yung guilty. Eh dito, wala pa kang tinutukoy na korupsyon. React na ng react si Binay. Senator Binay, umutot po ba kayo? Ang bilis nyo mag-react Hindi pa kayo react kayo ng react. Simple lang. 23 billion kasama yung sa lupa, masyadong mahal. What did Senator Binay do? She started going around, nagmamamarites, nagkakalat ng kung ano nung chismis, at kasama sa official chismis na kinakalat, is that mali yung numbers namin. Sa ngayon, nasa Ethics Committee na ni Senator Francis Tolentino ang bola kung kailan niya ipapatawag ang dalawang senador para sa pagdinig. Naku, patay tayo dyan. Ang komite Si Mr. Balimbing. Yari tayo dyan. Sa magbalik sesyon ngayong buwan. Pero kung si Cayetano naman ang tatanungin, wala rin daw mangyayari sa reklamo ni Binay. Ang ginagawa ni Senator Nancy from the start, nililito tayong lahat eh. Alam niya namang walang mangyayari dyan sa ethics case eh. Pwede ko rin siyang pailan ng ethics case eh. Dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Nagsasalita pa chairman, gusto mong mauna ka, pinagbigyan ka na, tapos magwo-walk out ka. Sabi mo may sumasaksak sa likod mo, di kasuhan mo ng attempted murder. Ilan sa posibleng parusa ng mga mapapatunayang nag-violate ng Senate rules ay censure o pagsasabihan, suspension at expulsion. Ipagpapatuloy ng Senate Accounts Committee ang pagdinig sa darating na Miyerkules. Ayon kay Senator Cayetano, welcome na dumalo si Senator Binay basta susunod lang siya sa order at decorum at huwag manggugulo. Ayon naman kay Senator Binay, magmo-monitor lamang siya pero oras na makarinig daw siya ng maling datos, personal niya raw itong itatama sa pagdinig. Kanina pa, 21.7. Nagbabalita mula sa Frontline. Ay nako, eto na nga eh, di ba? Dito pa lang malalaman mo na kagad kung sino ang dapat parusahan ng ethics. Di ba? Kasi ikaw yung papasok-pasok sa eksena, magdadaldal dyan, nagsasalita pa yung chairman, bastos ka. Di ba? Yun naman ang totoo dyan eh.
Sana kung pareho lang silang hindi chairman ng nung committee na yon, pareho lang silang membro nung committee. Hindi chairman si Cayetano eh. Dapat yan nagsasabi ka bago ka magsalita eh. Wala. Medyo yung breeding mo hindi bagay sa syudad niyo. Hindi kasi supposedly Makati ka, dapat may breeding ka eh. Kaya lang parang wala. Yun nga lang, medyo ang problema, yung ethics committee, ang pinuno doon, si Mr. Balimbing. Wala na tayo magawa. Diba? Pero sana lang si Mr. Balimbing, yung tama lang sa kanyang huwag naman tayo mawalan ng pag-asa kay Mr. Balimbing. Diba? Ay, wag naman Mr. Balimbing. Senator Balimbing.